So guys, ito na nga. For this video, we will be sharing with you our experiences when we traveled to Korea last January 1st to January 9th via Cathay Pacific. I-share namin sa inyo kung naging okay ba ang layover, transfer, foods, freebies, at kung worth it ba ang total experience namin with Cathay Pacific since marami din ang nagtatanong sa amin sa aming TikTok account. Hi guys! Andito kami ngayon sa Hong Kong International Airport for our connecting flight going to Manila. Kasi ang binook naming flight to Korea is Cathay Pacific, then meron siyang layover. Actually, bago namin to i-book, hesitant kami kasi nga never namin na-experience ang layover. Tapos, pag nakita nyo, yung pinaka-ideal schedule ay 1 hour lang yung layover. So, inisip namin may transfer pa, baka may immigration and all. Pero nag-risk kami. Kasi pag nanood tayo ng mga review kung paano mag-transfer, parang napaka-chaotic eh. No? Parang iilan pa lang din naman yung vlogs na na napanood namin na may connecting flight or going to Korea via Cathay, then connecting flight. But then again, yung tita ko, sakto, kauuwi lang from Canada to Manila naman, may connecting flight din siya. Dito sa Cathay din siya, so may connecting flight na 1 hour. Okay naman sa kanya. So sabi niya, tingin niya, kaya naman daw namin. Eh, comparing ng ticket prices, ang laki ng binaba ni Cathay compare sa ibang budget airline. Kasi itong kay Cathay na binook namin, meron na siyang 23 kilograms na check-in each. Plus may meal na rin siya going to Korea, then Korea to going to Hong Kong, then Hong Kong to Korea, vice versa. So ang laking mura niya compare sa ibang yun nga budget airline. Kaya ang advice ko sa inyo, kung gusto niya lang naman i-try, actually smooth din naman kasi yung flight namin. Wala kami naging problema at all. So kung tatanungin niyo ako pagbalik namin, kung babalik kami ng Korea or other country, kung ibubook namin itong si Cathay, yes. Kasi wait lang, commercial. Kasi ang smooth naman ng flight namin. Yun nga lang, disadvantage, parang compare sa ibang airline, imbis na diretso na kayo sa Pilipinas, i-stop pa kayo dito sa Hong Kong. Kasi diba flag carrier nila ay Cathay Pacific. Oo, ng Hong Kong. So yun lang yung nakikita kong disadvantage na yun nga, parang medyo mahaba yung magiging travel time nyo. Kasi ito palang pabalik namin, meron kaming 2 hours na layover, pero 1 hour, 2 hours. Compare naman sa matitipid nyo. Kasi ang mahal din ng kapag halimbawa nag-budget airline ka, then mag-a-add ka ng additional luggage. Ang mahal ng ang mahal din per baggage, per luggage. Ito kasama na meron pang meal. Complete pa yung meal, may foods, may papakita din namin sa inyo. Na picturean din namin. So kaya next time, if ever na bumalik kami ng Korea, ito na rin ulit yung ibubuk namin. Kaya kung gusto nyo, kung halimbawa magbubuk kayo, halimbawa to Japan or kung saan man, try checking Cathay Pacific kasi okay siya. At hindi rin siya ganun kamahal. Kagaya ng iniisip na siguro Baka nagkataon lang. Hindi rin ako sure. Baka nataon lang din na mura itong nakuha namin. Compare dun sa chinek ko kasi nag-check muna ako ng ibang budget airlines eh. Kasi syempre, sino ba naman ang hindi pro-tipid? Mura siya kasi meron ka ng free luggage. May free meal ka pa. Oo, din nga. Mura siya kasi nga dahil doon. Tag-tatlo kayo, tag-isa kayong 23 kilogram. Oo, diba? Wala na kayong iisipin na baka mag-excess kayo. Pero pala kayong hand carry na 7 kilograms each. Oo. So, total 30. Oo, total 30. Tapos pala, nitong pabalik kami, since maliit daw yung
cabin ng sasakyan naming eroplano, nagkaroon pa kami ng free check-in. So, yung mga luggages namin, pina-check-in na rin. Yung hand carry. Hand carry pala na luggages, pina-check-in na rin. So, free lang yun. Wala kami, dala lang namin itong small bag namin. So, yun. Kaya, try nyo rin i-check si Cathay Pacific pagka nagbubo kayo. Baka naman maka-timing, maka-tsempo kayo nang na-tsempohan namin. Compare din pala namin yung tickets namin nung spring. Times 2 siya ngayon. Nitong sa... Times 2 noon. Times 2 noon. Yung ticket namin ngayon. So, kaya talagang natuwa naman kami kasi ang laking minura. Yun nga lang. May layover. Oo, saka baka nagkataon din. Baka nagkataon din. Pero yun nga, wala namang mawala kung mag-check kayo. Baka naman makaano kayo. Pero talagang goods. Doon kami nakatatuwa sa luggage and may meal na rin ng ano. At hindi masikip. Oo. Hindi masikip yung leg room. Oo. Makakilos kayo, makakanood kayo, may sounds din. May mga toys kayo. kapag bata. May toys pala. Actually, may free toys sila for kids. Saan na ba yun? Ito. Actually, may nanghingi kasi kanina sa sa likod natin. Siyempre, nakita niya si Rafa, bata. Binigyan na rin. Yun, may free toys. Parang puzzle. Parang puzzle, ganyan. Didikitan mo. Tapos yung, meron din sariling headphones ang kids. Pero hindi naman inuuwi. Ito lang. Hindi naman na ito malalaro ulit kasi yung sticker, dinikit lang. Kaya yun lang naman. Shinare lang namin sa inyo yung itong naging... And mabait din yung mga crew nila. Oo, mabait din yung mga crew nila. And masarap ang food, in fairness pala. Hindi ko lang din sure kung saan sila nagbe-base. Pero ang sarap ng food eh. No? Boarding na ba? Tapos pala, speaking of food, Rafa? nung first time na namin mag-Cathay, no? So, chinek ko yung app. Tapos, nakita ko, pwede mong i-customize yung food mo. Yung kay Rafa, ginawa namin kid meal. Yung sa asawa ko, since ayaw niya ng beef, ginawa ko siyang non-beef. So, kung halimbawa vegan kayo, or marami siyang options. Kung anong prefer mong meal. Kung anong prefer, kung ayaw mo ng meat, kung meron kang allergies, kung anong basta pwede mo i-customize yung food mo. So, tas pagka halimbawa naka-customize yung food mo, ikaw ang unang saservan. Kaya ang nangyayari. Sisising ako, parang masarap pa yung hindi customized. So, yun din ang kagandahan. Pwede mong, tas, ayun pala, pwede ka na rin palang mamili ng seats. Nakapamili lang din ako sa app. Free yun. Walang additional charge yun. Pwede ka nang mamili agad. Ano yun? Pang one time? First time pag-book? Walang ganun. Pag sa app, kasi di ba pagka sa app magre-register ka. May preferred seats ang tinatawag. Oo, may preferred seat. Makakapamili ka rin. Kaya, okay talagang naging experience namin dito sa Cathay. So, you might want to try and check, lalo kung papunta kayo ng South Korea, baka mas makamura kayo. Wala namang naging hassle sa layover, sa immigration, mabilis lang din. As in, nung papunta kami, tsaka nitong pabalik. So, hindi nyo kailangan mag-worry na 1 hour lang yung layover. O kasi malapit lang yung transfer. Oo, malapit gate. lang din yung transfer gate. If ever lang na delayed ang flight dahil halimbawa from Manila to Hong Kong na delay, sila rin ang magre-rebook sa inyo free. Pero kung kayo mismo ang nag-delay dahil naggala kayo, halimbawa dito, madami kang mga gagalaan, ay hindi nila kayo pag-rebook nyo. Pero kung sila ang cause, ay libre naman yun. Sa minsan pag malapit na ata yun, may mga nakabantay naman na sa may Oo, may mga nakabantay, mag-a-assist naman sila. Tapos ayun, yung baggage namin, diretso na. Pinick up na lang namin siya sa Korea na. Sa Incheon Airport na. Nung galing tayong Manila. Oo, nung galing kaming Manila. Doon na yun. Tapos yung ngayon, hindi pa namin, sa Manila na rin namin pick upin lahat. Tapos ito pa nga, mag-subscribe kayo sa amin.
Tapos, follow nyo kami para makita nyo yung mapanood nyo yung mga susunod na vlogs namin. Baka may mapulot kayong tips. Baka lang naman. Wala mong bakal lang. Baka lang pwede nyo kami, pwede kayo mag-subscribe. Thank you!